hearing. Ginawa siya sa ano sa Bacolor, Pampanga. Okay? Siyempre nagulat din tayo. Although siyempre lumalabas na to, kapag si Senator Trillanes ang nagbubunyag, madalas na natin nadidinig ang pangalang Pulong Duterte, 'di ba? Man Scarpio, Michael Yang, madalas na natin nadidinig yan, na konektado di umano sa drug smuggling. Okay? So, kanina, kasi, syempre, yung panahon ni Pangulong Duterte, iba yung narrative eh. Iba rin yung narrative ngayon. Diba? Para lumalabas nga, naging surprise witness itong si Jimmy Guban. Okay? Kung natatandaan nyo, noong mga nakaraang araw, ang naging topic natin, hindi ba nagsampa na ng kaso itong si Senator Trillanes laban kay Pulong Duterte, Man Scarpio na asawa ni VP Sara, patungkol sa drug smuggling. Tandaan yun, kamakailan na, siguro mga a week ago. Pero, tandaan nyo, yung topic na yun, yung case na yun, hindi ito. Yung case na yun ay patungkol doon sa naiposlit na illegal na droga sa panahon ni BOC or Bureau of Customs Commissioner file doon. Diba? Yung illegal substance na yun, na iposlit, nadala sa bodega, sa Valenzuela. So, this is the second time na tinuro si Pulong at saka yung asawa ni VP Sara na si Atty. Man Scarpio. Bureau of Customs din. So, ang involved pa rin dito, sinasabi, yung miyembro ng mga taga Davao. Okay? So, kung papasin ninyo, ang kwento dati nito, galit na galit si dating Pangulong Duterte dito sa taong ito. Kay Jimmy Guban. Tapos nadamay sila Colonel Acerto at saka si Chairman Bureau Commissioner Fajardo. Kasi sila yung mga una nakadiscover halos ito. Si Jimmy Guban kasi, intelligence siya, intel officer, kumaga customs intel officer. So, nung na-discover niya to, humingi siya ng tulong, nakikipag-usap siya kung paano, especially kay Colonel Acerto. Yun. So now, saan ba sinimulan nitong si Jimmy Guban yung kwento? Sinimulan niya yung kwento nung nagpakilala yung isang konsihal ng Davao, 1st District. Ang pangalan niya ay si Milo Abiliera Jr. So, mas kilala siya sa small. At tawag nga nila parang small boy. Nagpakilala siya at sinabi niya na konsihal siya ng Davao at yung business partner at trusted associate daw siya ni Michael Yang at saka ni Pulong, tatlo binanggit eh. Michael Yang, Pulong Duterte, and Atty. Man Scarpio. So, nag-name drop yung tao. Okay? So, dahil nagpakilala, ang sabi nitong si Jimmy Guban at that time, naging nag-relax siya. Kasi syempre, Pulong Duterte. At that time, si Michael Yang, hindi pa naman yata siya masyadong kilala. Diba? Na economic advisor ni Pangulong Duterte. Tingin ko, sa totoo lang, yung pagbigay sa kanya ng designation as economic advisor, tapos meron siya mga calling card, papakilala siya economic advisor, ng dating Pangulong Duterte. Laking bagay nun para makipag-deal sa gobyerno. Diba? Ipakita lang niya economic advisor siya. Duterte pa. Yung taong bibigyan niya nun, manginginig pa. Magsisilbi talaga yun. Diba? And at the same time, diba, parang binanggit din, kung di ako nagkakamali, ni Congressman Pinky Luistro, na nalaman nila na itong Michael Yang na to may dalawang
passport. May Philippine passport. Paano yun nangyari? Sino nag-allow nun? Diba? Economic advisor mo, dapat matino. Ba't lumalabag sa batas? So, may nangungonsinti, diba? Now, so nagpakilala nga itong si Simol. So, naging medyo hindi ganun kaigpit yung intel. Especially itong si Jimmy Guban. Ayan. So, ang kwento pa niya, nung may nakapag-tip, kasi parang every now and then nagpapadala eh. May dumarating na na ni-import. Parang may nakapag-tip daw sa kanila. Di ko alam po yung mga bodagero ba or what, diba? Basta may nag-tip na meron dun illegal na substance. Diba? So, nung nalaman nila yon, parang humingi siya ng tulong kay General Quinto. Kumbaga, pinasubaybayan nila kung ano yung pwede na maaari nga merong illegal na substance. Pero, mukha natunugan ni Small. At sinabi sa kanya, huwag masyadong maghigpit dito kasi nga cargo yun nila Michael Yang, Pulong, at Manscarpio. Pero since meron nga na silang tip, nagpa-issue siya ng hold and alert order na na-approvean at that time ni Commissioner La Peña. La Peña na to ha, kasi nawala na si Paeldon. Dahil si Paeldon, siya nga yung merong nalusutan na illegal na substance na nakita nga sa Venezuela. So, napalitan siya, La Peña naman. Okay? So, doon nga, napag-alaman nila na merong magnetic filter na pinaghihinalaan na doon meron. Pero syempre, di ba, magnetic filter, di naman nila makikita kung meron na yun. So, na-discover nila na, syempre, humingi sila ng tulong kasi parang nawawala ito sa MICP yung Manila International Container Port. Hanggang sa natagpuan nga nila, okay. International Container Port. Okay, MICP. So, yan. So, anong nangyari, natagpuan nga ito sa Cavite. Okay? Tapos, ang nalaman nila, nagkwento na siya. Nagkwento na to si Jimmy Guban, na na-trace nila na ito ay ang consignee nito, yun nga daw, ang pangalan is, ang pangalan ay, ang pangalan niya, Becaba Trading. Okay? Na pagmamay-ari, di umano, nitong si Modesto Cabral Berakel. Ayan. So, pero ito rin, diba, pero dami lang siya nung, hindi ko maintindihan yung word pero parang dami siya nung polygen na nagsasabi rin na magkakasama sila sa negosyo nila Michael Yang, Pulong, at ni Tony Manscarpio. So, doon pa rin ang koneksyon sa mga Duterte. So, nung nakita talaga nito, meron talaga na illegal substance sa loob. Kasi pinabuksan nila, nahirapan daw silang buksan yun So, pinabuksan talaga yun. Okay? So, ang nakita nila yata is, kung di ako nagkakamali, 6.4 billion worth. 6.4 or 6.8 billion worth smuggled na illegal substance. So, kung baka, si Jimmy Guban, yung huli. Kumbaga siya yung nagtimbre. 17 years na siya sa Bureau of Customs at wala siya naging issue about this. Ito lang panahon na to. Okay? So ngayon, after that, syempre, nagkagulo. Diba? Ang lumalabas, siya yung pinagbibintangan na. Naikot na yung kwento kasi nga, nagigpit siya Diba? Nagigpit na siya. So, ang pinalabas ngayon sa kwento, siya ngayon yung importer. Kung mapapanood nyo to kasi may mga hearing dito na ang pinapalabas, siya yung importer, may kinausap siyang ibang tao, ang sabi doon sa kwento, may kinausap siya na mababa lang yung trabaho, I forgot na yung trabaho nung kinausap niya. At yung kinausap niya, may kinausap na may-ari ng warehouse.
At sinabi nga daw na tinakot daw siya ni Jimmy Guban. At wag sasabihin na siya yung nagpalagak nung ano na yon, nung illegal substance na yun sa kanilang lugar. So, di ba nabago? Nabago yung kwento. Nabago ito as compared sa narration ngayon ni Jimmy Guban. Okay? Pag iisa-isahin natin, i-analyze natin kung ano talaga yung pwede nangyari dito. Now, so, yun yung narration kanina ni Jimmy Guban. In other words, siya daw yung tinakot. Kasi nung nagkaroon dito, kasi sumabog siya, di ba? Sumabog yung kwento Istorya. Kaya tuloy, ang nangyari, yung, nagkaroon ng Senate hearing. Okay? Sabi ko sa inyo iba ito sa hearing nung dating panahon kay Senator Trillanes. Teka lang, tingnan natin ulit for a while. Okay? Okay. So, after that, iba nagkaroon ng hearing. Nung nagkaroon ng hearing, ang sabi ni Senator Gordon, siya yung nagsasalita ng tama. Kaya siya kinontempt at kinulong sa Senado. Pero alam niyo ba yung balita dito? Na habang siya ay hawak ng Senado, gusto siyang pakuha ni Pangulong Duterte sa Senado at kunin ng PNP. Dapat hawakan na ng PNP itong si Guban. Okay, tingnan natin to i-recall natin The Philippine National Police, or PNP, plans to take into custody resigned Bureau of Customs Intelligence Officer Jimmy Guban without a warrant. President Rodrigo Duterte ordered the arrest of Guban for supposed involvement in smuggling shabu into the country Wednesday, October 24. Duterte claimed Guban was involved in the smuggling of shabu by faking identification cards and facilitating its entry. Guban has been detained in the Senate since September 11 for lying in a Senate hearing about 6.8 billion pesos worth of smuggled shabu. PNP spokesperson Benigno Dorana says they will ask Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Dick Gordon to turn Guban over into their custody. The police spokesman adds that Albayalde already spoke with Gordon and that the senator apparently said he will take Albayalde's request under consideration. Diba? Nasa Senado, bakit masyadong interesado si dating Pangulong Duterte na ipakuha sa PNP itong si Guban kahit walang warrant? Di ba kayo nagtataka nun? Kasi nung una, hindi natin alam to Parang ang dating sa atin is, naku, nag-i-import pala to. Talagang ang tapang-tapang ni dating Pangulong Duterte. Yung pala maaaring meron nangyari kung bakit kailangan ipakuha niya to. Diba? Ito So yan tignan nyo Gusto niyang ipakuha yung si Guban doon sa Senado. Kahit hawak ito ng Senado. By hook or by crook, parang gusto niyang kunin. At sinabi pa ni Albayalde, di ba makikipag-usap siya para i-consider yung request ni dating Pangulong Duterte na makuha tong si Guban. At pakinggan natin to. Connection with the 6.8 billion peso drug shipment that contained shabu stashed in magnetic lifters. Now tell me, sinong tao na yun sa gobyerno ang nangingil-kil sa'yo ng hingi? Tell me who is this guy asking for money, extortion. I will call him here. I'll have him arrested. Kasi guban pa na arrest ko. So right after the session, you arrest him. Sabi ni Albayalde, wag lang. Just arrest him. Bring him to the NBI. Ulit. You bastard. Okay. So, kita nyo? Bakit siya ganon ka-concern sa ganong issue? Bakit siya masyadong concern kay Guban patungkol dun sa nahuli, sa magnetic filter? Galit siya. Diba? Dahil ba may isisiwalat itong si Guban? At kailangan makuha kahit walang warrant? Minsan magtataka ka, diba? Kasi may papakita ko, may share ako sa inyo ito wala naman siyang reaction dito Pero dito meron Okay, mag-share lang ako. Okay, ito. Ano ba yan? Ano to?
Yan. Ayan o. Nearly 90 billion illegal drugs seized before end of PRRD term. Wala akong nakitang violent reaction niya dito. Diba? Wala akong nakikitang violent reaction. Pero, bakit? Diba? Bakit? Dito kay Guban, galit siya. At gusto niya ipakuha. Ay, ito ng warrant. Tingnan niyo ha. Minsan, di ba, meron nahuhuli. May nahuhuli during the time, may nasisis na mga illegal na droga. Wala siyang reaction. Pero dito, hindi pa nga nasasabi yung anak niya. Nanggagalitin na siya. Itong intel officer na to, kung iisipin nyo, gaano ba siya kalakas? Ito lang ha, isipin natin ha. Gaano siya kalakas kung 70 years na siyang intel officer lang. Intel officer lang siya sa Bureau of Customs. Gaano kalakas ang loob niya at gaano kalakas yung financial niya. Finances niya. Para magkaroon at mag-import ng 6.4 billion worth ng illegal substance. Diba? Paano niya ito mai-import kung tutuusin? Diba? Sino bang pinakita niya mga connect dito nito? Parang, ang lakas naman ang loob nitong si Guban para magtago ng ganito kalaki na illegal substance. Tapos tatakutin mo pa dyan na ipapa-aresto mo. Sabi ko nga, mga ka-clear, ang dami niya ng ginanito na tinakot. Diba? Jack lang. Ito, binanggit ko ulit sa inyo ha. Yan din ang ginawa niya. Jack lang. Ng Puntana. Although so may kasalanan ito si Jack Lam kasi nag-hire siya ng Chinese. Nang walang papel, walang dokumento. Pero, hindi yun pogo. Diba? Hindi siya yung tipong may kaso tungkol sa kidnapping and everything. Ang kasalanan niya lang talaga is nag-hire siya. So, nung tinakot niya, pagpaparesyo niya si Jack Lam, umalis to. So, sino nag-take over ng Fontana sa Clark? Si Michael Yang. Si Michael Yang. Diba? So, pag meron siyang gustong intrigahin niya doon, especially kung meron siyang may kakilala siya, na pwede mag-take over. Diba? Ito nga lang, ABS-CBN, di ba pinaghati-hatian to? Ni Pastor Kibuloy. Bilias. Diba? To, another. Diba? Sino pa? Tinakot niya. Sino pa papakulong daw niya? Oligarch. Roberto Ongping. Diba? Ito, malita bagay ito ha, pero tinakot niya ha. Binanggit ko na ito sa inyo dati. Indian nationals. Tinakot niya. Papakulong niya, di ba? Indian nationals lang yan na nagpapautang ha, yung mga Bombay. Nung nawala, anong pumalit? Ogo, Ola. Dumagsa ang Ola. May nadinig ka ba? Meron ba siyang binanggit na huhulihin, papa-aresto? Wala. Diba? So, ayun. Okay. Hindi na natin to ha. The entry. Guban has been detained in the Senate since September 11 for lying in a Senate hearing about 6.8 billion pesos worth of smuggled shabu. PNP spokesperson. Okay, nakita na natin yan ha. So, hindi ba kung iisipin mo ngayon kung ano nangyari, baka nga may nangyaring ganon, natakutan. Kasi, okay tandaan natin, nung nagtatanong siya dito, nakulong na siya sa Senado, may nakapasok sa kanya. Anong pangalan? Siguro naman nadinig niyo na to. Okay? Ang pangalan ay si Paul Gutierrez. Sino si Paul Gutierrez? Diba? Kasi ang tanong kanina si Congressman Abante. Okay? Ang sabi niya, paano ka namin paniniwalaan? Kung sinabi mo before, kasi iba talaga yung narration niya before.
natin paniniwalaan kung ang narration mo dati ay iba sa narration mo ngayon. Teka lang. Sa akin lang maganda naman tanong yun eh. Legit na tanong yun ni Congressman. Pero pakaisipin na din natin. Tayo na. Kasi kung ako man ng congressman, baka itanong ko yan para malaman ko yung credibility ng tao. Pero tandaan natin, di ba? At the time na si Senator Laila de Lima ang ginawa nila ng kwento, di ba marami din silang witnesses? Di ba? Marami silang witnesses. At isa-isa, itong mga witness na to, nagre-recant nung nawala na si Pangulo Duterte sa posisyon, sa pwesto. So ngayon, kung babalikan natin yun, masasabi ko ba na si Jimmy Guban ay nagsasabi ng mali? Nagsisinungaling ba? O pwedeng nagsasabi siya ng totoo? Pero may takot siya at the time. Diba? Kasi nagawa niyo nga kay Laila de Lima eh. Ang dami-dami niyong witness. Alam mo ngayon ko na-realize, kasi sinabi niya ilang witnesses yung binigay sa kanya, 40 plus. Diba? 40 plus ang nagtestify sa kanya, 43 witnesses. Ilang araw yung bubunuin. Diba? Ilang araw yung bubunuin. Dapat tingin ko pag ganito, sa akin lang pag kung ako ang judge, tapos nakita ko yung ibang mga witnesses, corroborated lang, uulit-ulitin lang, and the purpose is to prolong the hearing para yung accused mag-suffer na matagal, especially no bail to, yung mga ganitong klaseng kaso, yung importation of illegal drugs, no bail to. So, 43 witnesses, diba, ilang araw, ilang taon, hindi pa to tapos. So, sa akin, for me, dapat yung judge with this kind of cases, ililimit niya. Hindi naman lahat yan ng 43, magkakaiba ng kwento yan eh. Pag corroborative, dapat iskatch niya yung isa. Mamili kayo, kung corroborative kayo, pareho lang testify nyo, sino sa isa sa inyo? Diba, ang dami masyado. Kaya, kahit walang kasalanan, katulad ni Senator Laila de Lima, ilan ang taong inabot? Kasi madami din siya nilagay na witnesses. So, yun. Yun yung problema sa hustisya, di ba? Wala ka ng kasalanan, pero nag-suffer ka na ilang taon. Naubos yung fruitful years mo sa kulungan. Di ba? Hindi ka naging productive. Yung productive years mo, nasayang. Okay, ito. Habang siya nasa Senado at inarrest, kinontempt, kinulong siya doon, hindi daw siya sabi ng totoo, di ba? Gusto nga ng PNP eh. Makuha, di ba? Pero hindi pumayag sila Senator Tito at the time. Sabi, hindi niyo yan makukuha. Kasi, walang warrant. Diba? Pag nakapagbigay na kayo ng warrant, saan ka namin ibibigay yung tao? Pero isipin nyo na lang, bakit nga nyo may namadaling makuha si Guban? So, at the time na nandun daw siya, yung isang staff ng taga Blue Ribbon Committee, may kasama, at yung kasama yung Paul Gutierrez. Sino ba itong Paul Gutierrez? Tignan natin, pahapiawan lang natin. Is a multi-awarded journalist and media practitioner. He was a two-term director and president and is currently the secretary of the National Press Club of the Philippines, one of the country's oldest but biggest organizations of active members of the Philippine press. His career in mass media and journalism took off by the turn of the millennium in 2000, when he served as the editor of the Filipino Reporter. Okay. So, alam na natin, journalist siya. Sabi ni Abante, yung Congressman Abante, matatakot ka ba ng reporter? Matatakot ka ba ng reporter? Kasi ang sinabi sa kanya, huwag mong babanggitin ang pangalan ni Michael Yang, ni Polong, at ni Manscarpio. Kasi, alam na namin, kumaga delikado buhay mo, parang gano'n. At alam na namin kung nasa ng anak mo. Di ba nasa Makati? So, ibig sabihin, alam na nila yung whereabouts ng anak na lalaki ni Jimmy Guban. And that's 2018? Hindi ba nakakatakot? Totoo naman, nakakatakot yun. So, bakit? Diba? Bakit naman tatakutin ka ng reporter?
Ang makikita nyo sa kwento at mariresearch nyo, itong si Paul Gutierrez at saka si Benny Antiporta, parehong membro ng National Press Club. Pareho sila naging presidente. At si Benny Antiporta ay malapit kay Pangulong Duterte. USEC siya ng DENR. Siya yung sa Dolomite. Diba? Maputi pa ba? Napunta pa ba kayo sa ano ngayon? Sa Manila Bay? Nandun pa ba? Yung Dolomite Beach? Maputi pa ba? Nandito si De Alpa, si Mr. Chair. Nandito ba sa MUG? Nakita ko din si Addictus, si Lemon, Enemy Downfall. Sige, mamaya babatiin natin yan. So, di ba? In other words, kung magdikit si Benny Antiporta kay Pangulong Duterte, dikit si Paul Gutierrez kay Benny Antiporta eh. Was it possible na gawin niya yon? Nothing's impossible. Can be. Diba? Bakit mababanggit pangalan niya? Out of nowhere, babanggitin pangalan mo? And at the same time, sabi niya, pakinggan niyo sa channel, 2. Diba? Ito lang, kanina lang. Ang sabi niya, dinidinay niya. Nakakilala niya to. Dinidinay niya. Pero may nabanggit siya na dumalaw siya minsan dito kay Jimmy Guban para alamin, kamustahin. Yun yung word na nadinig ko ha. So kung di mo kilala, bakit mo pupuntahan? Bakit mo kakamustahin? Anong ganap? Diba? Kasi si Paul Gutierrez, ang dati niyang assignment siya sa Senate. Pero, para dalawin mo, sinabi niya naman, kung hindi ako nagkakamali ng aking pandinig, sinabi niya sa interview niya, na minsan napunta siya, binisita niya para bisitahin, kamustahin. Or what? Or what? Now, sabi niya ngayon, nakakulong siya, natakot na siya, sabi ngayon, tumawag to si Atty. Yun. Babae yun. Sabi niya, anong gagawin natin dito? Doon sa, supposed to be drugs. Sabi niya, hindi ko na alam, wala na ako magagawa. Kasi, natakot na siya, nakakulong pa siya. Siya pa yung kinakasuhan. Okay? So, ano ngayon ang reaksyon ni attorney? Tingnan natin Relieved na opisyal ng Bureau of Customs na isinumbong naman kay Commissioner Isidro La Peña ang tungkol sa 1 toneladang shabu na pinuslit umano gamit ang mga magnetic lifters. Sa kabila nito, hindi raw umaksyon ang kanilang hepe. Umaksyon si Romel Lopez. Either nagpabaya siya or in collusion siya. Ito ang pananaw ni dating Customs X-Ray Division Chief Lourdes Mangawang kay VOC Commissioner Isidro La Peña. Patungkol ito ng 6.8 billion pesos na halaga ng shabu na pinaniniwalaang pinuslit sa pamamagitan ng magnetic lifters na natagpuan sa Cavite. Ayon kay Mangawang, Marso pa lamang ay may timbre na ang posibleng pagpasok sa bansa ng mga kontrabando. Mismong si dating PIDEA Deputy Director General for Administration, Ismael Pajardo Parawan, nag-text kay La Peña kaugnay ng pagpupuslit ng droga. Bukod dito, isang memory noong August 6 ang nagsasabing nire-rekomenda kay La Peña na buksan ang lifter na nasa Manila International Container Port dahil sa hinihinalang pinagtataguan nito ng droga. Nakasaad din sa memo na Mayo pa lamang ay may joint operation na ang PIDEA at Customs sa mga posibleng kontrabandong magmula sa Malaysia, Vietnam, Hong Kong at China. Pero ayon kay Mangawang, inupuan lang ni La Peña mga impormasyong ito. Palagay ko, alam niya, pero nagkukunwari lang siyang tanga. Pero that is so disappointing kasi he was Director General of PIDEA before. Sinabihan din daw ni Mangawang si La Peña na posibleng may kahina-hinalang laman ang isang shipment na dumating noong July. Ito ang mga magnetic lifters na nakita sa Cavite noong Agosto na pawang mga butas na at wala ng laman. Pero pinagkibit balikat lang daw ito ni La Peña. I am 100% sure na may laman yan. But the X-ray cannot say na yan ay shabu. Yun lang eh. Alam lang ng X-ray, nadedetect lang ng X-ray kung may laman. Kaya nga dapat buksan mo yan para alamin mo kung anong laman yan. Kaso hindi nila binuksan, nirelease nila.
Sa halip ay napag-initan pa raw si Mangawang sa pagharap niya sa hearing sa Senado at Kamara tungkol sa issue. Matatandaan sa mga pagdinig ay pinakita ang bersyon na ito ng mga X-ray image ng mga kargamentong natagpuan sa Cavite. Madilim ang mga nasabing imahe at hindi klaro kung may kontrabando. Pero ayon kay Mangawang, hindi pinakita sa pagdinig ang dalawang bersyon ng X-ray images kung saan makikitang may kahina-hinalang laman ng mga shipment. Ang pinakita nila itong image na madilim. Obviously, deliberately to deceive para hindi talaga makita na may shabu itong pinakita nila. Sa ngayon, floating status si Mangawang matapos i-relieve sa pwesto. Okay. Diba? Ibig sabihin, ito lang nga, i-analyze natin. Kung isang pipitsuging Jimmy Guban ang mag-i-import ng ganito kalaki, uupuan ba ni La Peña? Diba hindi? Sino si Guban para katakutan ni La Peña? Matagal na daw itong tinitimbre sa kanila kasi nga, sabi dito, parang month of May, June 2018, nakakaramdam na yung intelligence. Kaya nga nagkaroon dito ng hold and alert order nag-request pa si Jimmy Guban Diba? So, ito na lang kahit sabihin natin ganito. Sige, wala mang hold and alert order. Sino si Jimmy Guban para katakutan nila Peña para upuan niya yung issue na yan tungkol sa magnetic filter? Sige nga. Sino ba nag-appoint kay La Peña sa customs? Di ba si dating Pangulong Duterte? So ngayon, pwede ba na nagsasabi ng totoo itong si Jimmy Guban? Tandaan natin hindi ito ang kauna-unahang dinawit si Pulong at saka si Manscarpio. May nauna na dito. Natatandaan nyo sinabi ko na yung dati. Pero doon, ang involved, hindi si Michael Yang. Yung sa Valenzuela, yung panahon ni Paeldon. Diba? Kaya nga nagkaroon ng hearing si Senator Trillanes at pinapakita at gusto niyang tignan, ipakita ni Pulong yung likod niya to show na hindi siya miyembro ng trial. Pero diba? No way! Anong sagot ni Pulong? No way! Yun! Hanggang ngayon, hindi pa nakikita. Pero ready siya for hair follicle test, Pero yung likod niya, ayaw niyang pakita. Di ba mas okay ata? Siguro yung likod niya pakita niya kaysa mag-hair follicle test siya. So, yun lang. So, yun lang ang busisiin natin. Kasi at that time, iba yung naratibo Pero ngayon, ito lumalabas, lang. Pwedeng, oo. Diba? Pwedeng nagsasabi siya ng totoo. Hindi ko sasabing totoo yung sinasabi niya, mga kakwit. Pwede sa pag-aanalisa natin. Kasi sabi ko nga, doon pala sa violent reaction ni dating Pangulong Duterte, bakit ganun? Ba't gusto niya agad kunin si Guban? Na kakaiba, di ba? Kakaiba yun. So, ano na nangyari after that? Ito na nangyari. Magnetic lifters. Ulit. General Trial Court si dating Police Officer Eduardo Asierto at 7 iba pa hinggil sa pagpasok sa bansa ng shabu nang nagkakalaga ng 13.4 billion pesos na nakalagay sa magnetic lifters. Pinapaaresto din ng Manila RTC sila dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, dating Philippine Drug Enforcement Agency Deputy Director for Administration Ismael Fajardo, importers na sina Chan Yiwa alias Casey Chan at Su Kwan alias Shang Kwan, consignees na sina Vedasto Cabral Barakel Jr. at Maria Lagrimas Katipan ng Vecaba Trading. At so, kita nyo, sila na ngayon, yung mga nahuli, di ba? Sila na ngayon ang naakusahan. Nangyari ito kay Senator Laila de Lima. Ang isa pa pala, sinabi niya pala, di ba? At that time, parang wag mong isasabit sila Pulong. Tapos ang ilagay mo, ito yung sabi banggitin mo yung politician na kalaban ng mga Duterte na siyang sabit. Sino yun? Ang nabanggit niya kanina, kung di ako nagkakamali, is Senator Trillanes.
Nagawa na naman ng kwento, parang Leila de Lima ang dating, di ba? Hindi siya pumayag na isabit yung isang politician na yun na kalaban ng Pangulong Duterte. Napakalaking revelation nun. And these people might have been communicating with Senator Trillanes kaya marami rin siyang alam patungkol sa ginagawa di umano nila Pulong at saka ni Mans Carpio. So ngayon, naglalabasan yung mga kwento. Hindi ba?